Hello mga katrip, what's up, welcome back to my channel. At narito po tayo dito sa likod ng Mall of Asia, kung saan ipipicture natin itong reclamation area dito sa Manila Bay, kung ano ng development. So, well, narito po tayo sa seaside ng Mall of Asia. And by the way, kung bago ka pa lang sa channel ko, so please mag-subscribe ka na, i-click mo yung bell na yan para ma-notify ka ni YouTube sa mga latest video vlog na pinopost ko. And please paki-like, share, comment lang itong vlog na to. And pinaka-importante, huwag nyo pong i-skip yung ads na lumalabas sa vlog ko sa una, sa gitna at sa huli, para tulong nyo na yan sa akin mga katrip. Tulad ng sinabi ko mga katrip, papasyalan natin itong ongoing na reclamation, pagkatambak ng mga buhangin dito sa part ng Manila Bay. So, by the way, today is January 20, 2024 and it's already 8:30. Medyo makulimlim, kaya medyo maganda ang panahon para sa akin. Hindi tayo naiinitan, hindi tayo naarawan. So let's get it on mga katrip. Yung mga trip, narito tayo sa MOA Complex. So yun, nakikita nyo yan, yan ang bagong hotel, pero hindi ko alam kung anong name ng hotel na to. So lakad-lakad tayo ng kaunti, pupuntahan natin yung reclamation area along dito sa may site na to. So tanaw ko na yung nakatambak na yan, nakatambak na buhangin. Puntahan natin ang malapitan mga katrip.
Yan mga katrip, yung nakikita nyo yan, hindi ko alam kung anong tawag dyan, pero itong mga barkong ito, itong mga dredger na to, yan o, nagsasalin siya ng buhangin at tinatambak doon sa may bandaron. At ang balita ko, yung mga buhangin na yan na tinatambak, like itong nakikita ninyo, ay galing pa yan sa Zambales, Bataan, and then tinatambak dito sa Manila Bay. Yes mga katrip, narito tayo sa Manila Bay. So yung nakikita ninyo ang mga barkong yan, ang dami niya, no? So nagtatambak sila ng mga buhangin dyan sa may Manila Bay. So itong Manila Bay na ito in front of Mall of Asia. So ano ba yung development ang ginagawa dito? Well, ang advantage at disadvantages. Ang disadvantages naman, mawawala na ng view itong sa Mall of Asia, kung saan maraming tumatambay dito sa Pantalan and nagsa-sightseeing sila para sa sunset. Paano yan kung magkakaroon na ng tambak na buhangin? Ang advantage naman, yung itatambak na yan, parang magkakaroon sila ng man-made na island. Para bang yung nasa Dubai, yung nung nandoon ako, nasaksihan ko yung pagtatambak din ng ganyang buhangin sa kanilang dagat sa Dubai. So nagkaroon sila ng man-made island, dalawa yun Jebel Ali at saka nakalimutan ko na yung isa, Jumeirah Island yon. Pero ang result, ang ganda. So naging isa sa pinakatanyag na pasyalan ng mga turista, kung saan nagkaroon ng hotels, nagkaroon ng mga resort, and of course nagkaroon ng mga condominium dun sa area na yon. Talagang ang ganda-ganda. So hindi ko pa alam kung anong development ang gagawin dito. I think parang meron daw Island A, Island B. So sino kaya yung sino kaya yung owner na to sa tinatayo at tinatambak na buhangin? So abangan natin in the coming years. Ang alam ko, na postpone dapat yan, pinahold ng ating Pangulo ni BBM dahil pinag-aralang mabuti ng kanyang team kung itutuloy ba o isasagawa yung pagtatambak ng buhangin dito sa reclamation dito sa Pasay City. And then after 2 months, so nagkaroon ng magandang result. Siyempre, tinignan muna nila yung mga possible na mangyayari if ever na ituloy ito o ano. Well, tinuloy na ng DNR, of course. May nakikita naman silang positibo. So, tara mga katrip, pasyalan natin. Punta tayo doon sa Bandaron at tingnan natin ang mga ganapan sa pagtatambak ng buhangin to. So nakikita niyo yung mga katrip, parang yung may latak yung buhangin. Oo, parang may latak. So hindi ko alam kung ano yung tawag dito, no. Mga trip, nakikita niyo yung parang may tubo. Yan, no. Tapos doon higupin at isasalin dito. Ito na mga trip, yung mga bulldozer na doon sa tinambakan ng buhangin. So pinapatag na nila. Yan, o. So andito tayo mga katrip sa may yate, dito sa may Rojas Boulevard. So marami na ring tambak ng buhangin. So nakikita nyo yan. So facing yan dito sa House of the Senate, at sa Bandaron yung Sofitel Hotel, yung Lime Resort, at itong Seascape Restaurant na dinarayo. Pero harapan po niyan dati Manila Bay, dagat. Ngayon puro buhangin na.
So ito, marami pa mga katrip oh. Napakalawak ng project na to. Ano kaya magiging itsura nito kapag natapos na? And I'm sure pagtatayuan niya ng mga hotels, resort, condominium, baka tayuan din ng mga mall, casino. Well, abangan natin mga katrip. Pansin ko lang mga katrip, itong ating mga mangingisda dito sa Manila Bay, meron pa kaya silang nahuli? So yun mga katrip, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa aking vlog. Until next vlog, so please do not skip ads, and God bless sa inyo mga katrip.